Sa recent chapter ay nalaman natin ang napakaraming malalaking revelation. Una ay in-reveal dito ni Sukuna na si Yuji ay anak ni Kenjaku, which is matagal na nating na-anticipate pero sa wakas ay nakumpirma na talaga. Pangalawa ay nalaman natin na si Sukuna ay indeed may kakambal pala noon na kinain niya habang nasa sinapupunan pa lamang siya ng kanyang ina, na nagkumpirma sa theory video natin na in-upload natin 7 months ago pa. Pangatlong revelation ay sinabi din ni Sukuna na ang soul ng kanyang kinonsume na kakambal ay dumaan daw pala sa rebirth o reincarnation at eventually na reincarnate sa lalaking nagangalang Jin Itadori na ang tatay ni Yuji na naging asawa naman ni Kenjaku nung pinasok niya ang ulo ni Kaori, which means technically pamangkin ni Sukuna si Yuji at sister-in-law ni Sukuna si Kenjaku. At di lang yan mga kaibigan, ay in-reveal din dito na nung ginawa ni Kenjaku si Yuji ay isinil pala ni Kenjaku ang daliri ni Sukuna o ang isang daliri ni Sukuna sa katawan ni Yuji para maging perfect vessel ito ng King of Curses, na nagkumpirma din sa theory natin noon 5 months ago na si Yuji ang last finger ni Sukuna. So napakarami ng revelasyon sa chapter na to mga kaibigan at marami-rami talaga ang dapat nating i-digest. Kaya na may sa videong to ay pag-uusapan natin ang kaunting origin story ni Sukuna at sa kwento ng kanyang kakambal at patungkol na rin sa pamilyang Itadori para mas maintindihan natin ang mga major revelation na ito. Dahil bagamat nagbigay ng answers ang mga revelasyon na to, ay nag-iwan din naman ito ng napakarami pang questions at possibilities sa tunay talaga na nangyari sa past. Kaya wag na natin patagalin pa mga kaibigan, simulan na natin ang discussion. Simulan natin mga kaibigan dito sa kwento 1,000 years ago Heian period, na kung saan ay may isang babae na nagdalang tao ng kambal at isa sa sanggol na nasa sinapupunan ng babae ay si Sukuna, na isang araw ay maaaring nagkaroon ng tagutom sa lugar o ano pa mang environmental factors na naging sanhi sa pagdanas ng starvation o gutom ng ina ni Sukuna, na dahil dito ay upang makasurvive sa gutom si Sukuna na nasa sinapupunan pa lamang ay kinain ni Sukuna ang kanyang kakambal. At maaaring may dalawang rason kung bakit ito nagawa ni Sukuna. Una ay out of survival instinct. Pangalawa ay simple dahil sa kanyang pagkakaroon ng evil at selfish nature. Kasi nabanggit niya na ayaw niya raw ipanganap na may kakambal. Hindi rin malinaw kung conjoined twin ba sila noon ng kanyang kakambal o hindi. Pero tulad nga sa nangyari kina Maki, na ang pagkamatay ng kakambal ni Sukuna ay nagbigay din sa kanya ng dobling lakas bilang isang sorcerer, na dumoble pa ang dami ng kanyang curse energy at mas lumakas pa ang kanyang katawan. Nagresulta rin ito sa kanyang unusual na appearance na isang taong may 4 na mata, 4 na braso at 2 bibig. Ang pagkakaroon din ni Sukuna ng 2 pang braso at 1 pang bibig ay naging isang cheat code sa mundo ng Jujutsu, na kung saan ay kinakailangan pa naman ng hand signs at enchantments ang pag-activate ng curse technique. Dahil din dito, marami ang nagsasabi na ang nangyari kay Sukuna ay kabaligtaran daw sa nangyari kina Maki. Dahil sa parte ni Maki ay ang namatay kasi sa kanila ay ang kakambal ng may curse technique, which is si Mai. Dahilan na si Maki ay nagkaroon ng matibay na katawan at na-release ang buong potensyal ng kanyang heavenly restriction, pero kasabay nito ay nawala naman ng tuluyan ang curse energy sa kanyang katawan. Dito naman kay Sukuna maaaring si Sukuna ang kakambal na may curse technique at nung kinain niya ang kanyang kakambal ay mas lalo naman siyang lumakas bilang isang sorcerer. Well, theory pa lang naman yan mga kaibigan. Pero isa din sa mga posibilidad ay ang idea din na may curse technique din ang kapatid na kinain ni Sukuna. At nung kinain niya ito ay marahil hindi lang dobling curse energy at lakas ng katawan ang nakuha ni Sukuna, kundi baka dahil din dito ay nakuha din ni Sukuna ang curse technique ng kanyang kakambal. Kaya ngayon ay maaaring may 2 curse technique si Sukuna. Kasi posibleng ang shrine ay hindi talaga ang curse technique ni Sukuna, na ang kanyang curse technique ay ang open talaga o fuga. Also mga kaibigan, pero ring ang shrine ay ang curse technique talaga ni Sukuna at ang fuga o open naman ay curse technique ng kanyang kakambal na kanyang kinonsume. Now fast forward mga kaibigan, nung matapos siyang ipinanganak o isinilang na itong si Sukuna, going back sa chapter 237, dito natin nalaman ang kaunting clue sa childhood ni Sukuna. Kasi nung tinanong siya ni Kashimo kung inborn lang ba raw ang pagiging pinakamalakas si Sukuna o naging pinakamalakas ba raw ito through time, ang sagot naman ni Sukuna dito ay di niya raw alam. Dahil nung isinilang siya ay tinuring na raw siyang isang unwanted child. Sort of parang itinuring na siyang sumpa na posibleng hindi lang ang kanyang mga magulang ang nagturing sa kanya na ganito, kundi pati na ang mga taong nakapaligid sa kanya, according sa chapter 237 at sa official fanbook tungkol kay Sukuna. At maring ang posibleng dahilan kung bakit siya itinuring na hindi tao dahil mismo sa kanyang appearance at evil nature nito. Similar ito sa nangyari kina Choso, na dahil sa kanilang itsura at sa
sa kanilang pagiging half human, half cursed spirit ay mas pinili ni Choso na mamuhay na lang bilang isang sumpa dahil alam nila na hindi sila tanggap ng mga tao. At sa parte ni Sukuna ay masabi nating posibleng nakaranas siya ng mistreatment sa mga taong nakapaligid sa kanya noon. Kaya sa kanyang inborn selfish nature ay maaaring ito ang naging dahilan na tuluyan niyang winala ang kanyang humanity. That is why hindi in-identify ni Sukuna ang kanyang sarili bilang tao o di kaya cursed spirit. Also base sa kanyang ginawa habang sa sinapupunan pa lamang siya ng kanyang ina na kinain niya ang kanyang kapatid, ay by default ito ang naging rason kung bakit naging cannibal si Sukuna, na eventually ito ang naging rason kung bakit hinayaan niya si Rouming magsilbi sa kanya dahil magaling itong magluto ng tao. Now the question is, matapos isinilang si Sukuna ay sino ang nagpalaki sa kanya? Well, obviously ang kanya mismong mga magulang, di ba? Pero possible din mga kaibigan na ang tanging tao na tumanggap lamang sa kanya bilang isang nilalang at nagpalaki sa kanya ay si Tengen o kilala bilang Master Tengen. Considering na mas matanda pa si Tengen kina Sukuna pati na kay Kenjaku. Also si Tengen din ang nagpalaganap ng Jujutsu sorcery sa buong Japan, so possible na siya ang nagturo kay Sukuna ng Jujutsu. It is likely possible din na lumaki din si Sukuna kasama si Kenjaku bilang kaibigan ni Tengen kasi tinawag ni Kenjaku si Tengen na kaibigan sa chapter 228. At hindi rin mapagkakaila na ang tatlo ay magkakilala talaga. At dahil sa matagal na magkakilala si Kenjaku at Sukuna, eventually nag-lead ito kay Kenjaku na turuan si Sukuna ng ilagay ang soul nito sa kanyang mga daliri. Dahilan na nagkaroon sila ng kasunduan o binding vow na ang kanilang possible binding vow ay tuturuan ni Kenjaku si Sukuna na ilipat ang kanyang soul sa kanyang mga daliri upang i-reincarnate ito sa future para sa gagawin ni Kenjakung palarong Culling Game, na in return ay kailangan ni Sukunang maging isang malaking parte sa succession ng plano ni Kenjaku na merging. Also maaaring kasali din sa kasunduan nila na di pwedeng patayin ni Sukuna si Kenjaku kasi kahit na nalaman na ni Sukuna ang ginawa ni Kenjaku na masabing disrespect sa kanya, na ang isa sa kanyang mga daliri ay isinil ni Kenjaku sa katawan ni Yuji, and what's more ay nakipagrelasyon pa si Kenjaku sa reincarnation ng kakambal ni Sukuna, ay still parang wala lang ito kay Sukuna. So yun ang kanilang maaaring binding vow. So matapos ang kasunduan nila noon way back sa Heian era pa mga kaibigan, na I believe ay namatay lang si Sukuna ng natural death at wala talagang nakatalo sa kanya, after transferring his soul sa kanyang mga daliri, after 1,000 years ay na-incarnate din siya sa isang katawan. Ngunit di nito inasahan na ang katawan na ito ay may kakayahang i-contain siya. Nakita rin natin noon na nagulat pa nga si Sukuna sa kakayahan ni Yuji at di pa niya napansin noon na si Yuji anak pala ni Kenjaku at ng reincarnation ng kanyang kakambal. Not until nung umalis na si Sukuna sa katawan ni Yuji noon nung sa chapter 214 na dito niya nalaman o na-realize na gawa pala o anak pala ni Kenjaku si Yuji. So now the question is, paano nalaman ni Kenjaku na si Jin Itadori ang reincarnation ng kakambal ni Sukuna? Ang sagot ay maaring in the past 1,000 years hinanap ni Kenjaku ang reincarnation ng kakambal ng King of Curses. Pero paano niya nalaman na ang soul ay nasa katawan ni Jin? Well, alam naman natin na isa si Kenjaku sa mga sorcerer na maalam talaga pagdating sa soul. Kaya hindi posible para sa kanya na ma-identify ang soul ng isang tao. Dahil siya lang naman ang kilala natin na isang sorcerer na may kakayahan na gawing curse object ang soul ng iba. So ibig sabihin ba nito na sa random lang na tao na reincarnate ang kakambal ni Sukuna? Probably yes. Pero possible din na nahanap ni Kenjaku ang reincarnation ng kakambal ni Sukuna dahil sa ang pamilyang Itadori ay descendants pala ng pamilya ni Sukuna noon. Maybe nanggaling ang Itadori family sa kaparehong angka ni Sukuna way back sa Heian era, considering na halos identical din ang mukha ng lolo ni Yuji at ni Sukuna. So yun mga kaibigan ang possible story kung paano nahanap ni Kenjaku ang reincarnation ng kakambal ni Sukuna. At yan ang kwento ni Sukuna at ng kanyang kakambal, kung sino si Sukuna at kung paano naging ama ni Yuji ang kakambal ni Sukuna. At hopefully sa darating na chapter mas mabigyan pa tayo ni Gege ng complete backstory talaga ni Sukuna. Kasi fragments pa lamang ng backstory mga kaibigan ni Sukuna ang ating nalalaman na dinagdagan lang natin ng kaunting mga teorya. Kaya naman kung nagustuhan nyo ang ating paliwanag at brief origin story ni Sukuna at ang tungkol sa kanyang kakambal, can I get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this, and see you guys again on my next video.